So kung nakikita nyo dito sa taas mga kaiksena, yan ang ating re-reactionan na interview na naman ng dalawang bayaran ng mga bayaran nga ng dalawang yang tukmol na yan, ano? 'Di ba? Tawag dito, aray ko naman hidagad tenga ko. 'Di ba? Oh. At ngayon mga kaiksena, bigyan lang muna natin tong sinasabing ni Banat Bay ng pansin, okay? Pakinggan natin tong fake news na kalbong to. Ano to? Selito, Karaliman. Sino ba naniniwala sa'yo? Sino kausap mo? Ako ba? Direct pa shoutout kami na nakikinig sa'yo habang nagtotong guys dito. Ano na yan? Totong ayusin mo kasi dulce naman. 'Di ba? Kabi Shali from Taiwan. Thailand. Kopon Kap, Sawadi Kap, Ngap, Kap, Mai, Lai, Pai. Ito na. Game. Ito na, Ano meron kaya dito? Ba't wala? Ulitin natin. Game. Ba't wala yun? Sabi na dapat ipaliwanag. Ito, pakinggan muna natin to warm up lang to. Media, mga bayaran talaga kayo, mga animal kayo. Tang ina mo rin. Ay, sorry, mali pala. Animal ka rin. Animal ka rin, ha? Bago ko magsalita ng ganyan sa sinasabi mong bayaran kayo, magpakita ka ng ebidensya doon sa sinasabi mong mainstream media. Ikaw direct, ba't sinasabi yan mo? Obvious ba? Obvious ba na hindi nyo pa halata itong mga to na bayaran? Biro niya, sinusuka nga si Kibuloy, eh. Di ba? Nilalait pa nga, Christian pa siya, ha? Tapos magugulat ka na lang, biglang bumawi, biglang naging himod tumbong kay Kibuloy. Halos durugi na lang si Kibuloy, eh. Bula ang propeta, peke, kung ano yung pinagbumura nitong mga hayop na mga banateros na to, magugulat ka, biglang maka-KOJC na. Diba? Tapos, kung hindi ba naman talaga mga ugok tong mga to, naniniwala pala talaga kayo kay Kibuloy, di sana nagpa-convert kayo sa KOJC. Ba't hindi ginawa? Pera-pera lang. Aray ko. Diba? Kung totoong naniniwala sila at di sila nagpapabayad kay Kibuloy at sa kung sino pang ano dyan, di sana, diba, ginagawa nila yun ang kusang loob. Yung pagpunta-punta at pag-alis-alis nila, sino may gastos? Pakita nga! But anyway, wag na muna yan. So, yung puntuhan lang muna natin gusto sabihin tungkol sa mainstream media daw. Kasi ito yung interview nila sa taas, ito yung interview nila. At hindi kasi pinapansin mga ka-eksena. Kaya tayo na lang ang papansin. Nakakaawa naman yung interview ng Vice President nila. Hindi pinapansin na mainstream media. Kasi nga, bakit mo papansinin, direct? Bakit sa tingin mo? Mamaya, ito muna. Media, mga bayaran talaga kayo, mga animal kayo. Sabi kayo nang sabi na dapat ipaliwanag ni BP Sara Duterte yung tungkol sa mga confidential fund. Eto, nagpaliwanag na, ayaw nyo naman pick upin. Ano sinasalsal ninyo? Yung Ann Curtis na issue na sorry naman na yung congressman. Mas importante pa sa inyo ang chismisan kesa sa sagot ni BP Sara Duterte. Halatang nabigyan talaga kayo ng maleta, mga pukin na nyo. Kaya tinatawag talaga sila ang mga didilis. Kita niyo naman ang bunganga. Ikaw naman direct, yung bunganga mo rin Nagiging ganun lang ang bunganga ko kapag merong kagaya nito. Tulad dito, yung mukha nito at saka bunganga nito. So sasagutin lang natin at binabalik lang natin. Pero hindi tayo literal na ganyan ang ugali at bunganga. Naku, kung makikita nyo lang at makakausap nyo, kung di ako makakapagsalita ng mga ganyan, sinasabi ko sa inyo, dito lang. Okay? So, balikan natin. Kung hindi ka naman sandamakmak na bobo, Banat Bay, ang tanga-tanga mo rin, pektusan pa kita harapan. Kahit magkaharap tayo, pepektusan talaga kita. Diba? Isipin nyo kung bakit. Ba't hindi pinapansin? Yung amo mong si Sara, pinapasagot yan. Pinapasagot sa kamera, sa hearing, good governance, sa Quadcom, Tricom. Sumagot ba? Di ba? Noong si Kibuloy ay nalilitis, no? May mga
ginagawang pagpo-post sa social media, 'di ba? May mga nagsasalita tungkol kay Kibuloy, social media. Anong sabi nyo? Mga hindot kayong hinayupa kayo. Wag dyan. Wag nyong dalin sa publicity kineme-eme sa social media. Dalin nyo sa korte. Doon dapat magharap. O yung kay Sara dinadala sa korte, dinadala sa tamang proseso. Hindi humaharap at hindi sumasagot. Tapos magugulat kami, gusto mo na i-pick upin yung ginagawa nyong scripted interview? Tangina nyo. Aray ko. Di ba? Diyan ba sa interview nyo na yan? Diyan ba sa ginawa nyong interview na peke o scripted, under oath ba si Sara? Eh kahit anong pwedeng sabihin niyan dyan kasinungalingan, pwede. Tanga ka ba? Boom! Di ba? Mga kaiksena, kahit ako hindi ko talaga, kung ako yung halimbawa media o kaya kung anumang ahensya na dapat magsuri, hindi ko papansinin to kasi sabi niya lang yun eh. 'Di ba? Papuntahin mo yan dun sa sa Congress at pag lumusot pa ng Senado kunyari, 'di ba? Congress na lang. 'Di ba? Try niyang manumpa lahat ng sinasabi niya. Eh dito mga kaiksena, pantanga lang ang maniniwala dyan. Kita nyo nga yung unang interview nyo sablay eh, di ba? Kasi kanya-kanya kayong alin. Tapos ngayon, pumangalawa pa kayo. Di ba? Kaya wag mong pilitin at wag kang tawag dito, humusga ng ganon sa mainstream media kung bakit hindi kayo pinapansin. Unang-una, fake news kayo eh. Diba? Isa pa, sinasabi niya, yung chismis lang daw kay Ann Curtis ang pinapansin. Tanga! Hindi chismis yun. Totoo yun. Sinabi nga ni Suntay, tanga ka ba? Inuuna daw yung chismis. Kaya ka nakakalbong hindut kay. Sino ba ang sumalsal ng issue nung kay Ann Curtis? 'Di ba? Sumakay pa sino? Si Topacio. Huwag ka mag-alala, Mr. Topacio, ila-line up din kita. Nagmagaling ka pang hindut ka, abogado ka pa man din, sumausaw ka pa. 'Di ba? Sasabihin niya, wag daw pansinin yung kay Ann Curtis. Eh, sino ba nagpalala? Kami ba? Isipin nyo na lang, mga kaiksena. Issue nung kay Ann Curtis, alam nyong mali yung ginawa ni Suntay, pero iba ang bukang bibig ng mga DD shit. Kinakampihan pa yung mga sumalsal o yung mga tulad dito Pasio, tulad nila ito yung baklang may lawit, sino yun? Si Sas Rogando, nakikisawsaw na rin. 'Di ba? Isipin niyo mga kaiksena, babae yung pinag-uusapan natin. Babae po. Binastos, 'di ba? Ewan ko. Basta sunod na lang si Topacio. Okay, ready na kayo? Sa mismong natin. So pinakita ko lang 'to dahil gusto niyang sabihin sa lahat ng mga manonood at kanyang mauutong mga didilis na dapat sila daw ang pakinggan at dahil nagpapaliwanag na daw si Sara Duterte sa kanyang confidential funds at tungkol kay Mary Grace Piato sa isang interview. Tanga! Papakinggan ka dun ka magpaliwanag sa totoo at dapat na pagpaliwanagan mo, hindi dyan. Kita mong pinagpapaliwanagan nyo, ano ba? Social media, kundi ba naman kayo sandamakmak ng mga engot. Game. Paki-like na, type action. Ito na, pampasakit ng ulo nyo. Let's do this mga kaiksena. So parang doon sa interview nila kay Sara, pinapaliwanag daw kung ano nangyari. Malamang ay hindi mag-attend si Lustay sa hearing. Malamang sa malamang po yan, tatakas muna yan, pupunta na naman ng dahig yan.
Pagkatapos na kung gagawa man sila nung yung pinapasumpina ng Justice Committee na sagot ni Sara, ay pinapasagot si Sara. O dito muna tayo. Let's do this. Tira. Tapang at Hindi, yan. Ako si Sara Duterte. Sabi ko sa inyo, di ba? Talagang tuloy-tuloy na ang mga paglabas at kung ano-anong mga fake news, kung ano-anong mga post na hindi makatotohanan ang ginagawa ng kampo ng mga dutae. And my future in the service of our nation. Loko-loko. Pangat malasakit. Ibalik ang tapang at malasakit. Ano? Tapang at malasakit. Wala. Meron ka ng alin? Pagkabobo at sayad. Yan meron dyan. Sabi ni Ibet Soriano, dinamay tayo ni Direk. Ano to, ako lang? Nagwawala ba kayo? May galit ba kayo sa akin? Nagwawala eh. Magandang araw mga kababayan. Kitang-kita kagad sa salamin ni Banat ba yung yung binabasa eh. Diyos ko naman Para naman. Gawin nyo lang ng normal. Para kay mga robot yun, para kay mga tanga eh. Feeling ko may sakit to si Boss Dede. Baka iba yung pagpayat niya Sa panahong maraming tanong at hamon ang ating kinakaharap bilang isang bansa, narito ang isang programang handang magsalita, handang makinig at higit sa lahat, handang tumindig para sa katotohanan. Saan banda? Tumindig daw sa katotohanan. Sino? Ito ang ibalik ang tapang at malasakit. Isang talakayang walang inuurungan, walang iniiwasan. Walang inuurungan, walang iniiwasan dahil may script na inaasahan. Diyos ko naman. Hi, malditang lola. At walang kinikilingan. Uwe, walang kinikilingan eh. Ini-interview nga si Sara. Wala daw kinikilingan. Una pa lang, fake news na kayo eh. Kayo, walang kinikilingan. DDS nga kayo, walang kinikilingan. Tanga. O hindi ang kapakanan ng sambayanang Pilipino. Sa bawat episode, bubusisiin natin ang mga isyong bumabagabag sa bayan. Mula sa politika at pamamahala hanggang sa mga problemang direktang tumatama sa kinabukasan ng bawat Pilipino. Ito, hindi lang headline ang mahalaga, kundi ang epekto nito sa totoong buhay ng tao. Yunin ng programang ito na maging tulay ng tunay na boses ng bayan. Hi, BMB RNP. Isang plataporma kung saan malaya kayong magtanong, magpahayag ng saloobin. Kalokohan nyo rin, malayang magtanong daw. At makilahok sa pambansang usapin. Dahil ang demokrasya ay hindi lang maririnig tuwing eleksyon. Ito'y sinasabuhay sa bawat pakikilahok. Ako po si Banat Bay. At ako naman po si Boss Dada. Makisali, makialam, makibahagi. Ito ang ibalik. Ito na, nakikialam kami ngayon at makikibahagi kami ngayon sa katarantaduhan nyo. Ang tapang at malasakit, kung saan ang boses ng bayan ang tunay na lakas ng pagbabago. Sama-sama nating ibalik ang tapang, buhayin ang malasakit at mahalin natin ang Pilipinas. At kasama natin ngayon, mga bossing, siyempre ang pinakamatapang at talagang nagmamalasakit sa bayang Pilipinas. Pinakamatapang. Vice President Sara Duterte. Magandang araw. Oy! Yung script nyo, galingan nyo ha. Thank you po, BMB RNP. Maraming thank you at LBM ba? LBM talaga? O IBM? Direct pabati,
birthday ko ngayon. Kabiday ko si Sandro. Oo nga pala, happy birthday Ano ba? IBM, LBM. Happy birthday sa'yo at syempre happy birthday din kay Kong Sandro. Yan. Enjoy your day. Sige, pagbigyan na natin. Una pa lang, nakaka-plastic na kagad eh. Nakakasuka talaga mga ka-eksena. Tinan mo si Saro. Magandang araw. Palakpak! Magandang araw sa iyo, Banat Bay, at magandang araw, Boss Dada. At magandang araw sa mga kababayan natin na sumusubaybay ngayon sa Ibalik ang Tapang at Malasakit. Ang galing, ang galing. Wala pang eleksyon pero talagang sisimula na siya. Tapang at malasakit, ulul. Ang plastic. Malamang sasabihin na naman ng mga mahihinang jutak na mga DD-shit. Galing talaga ng ni Sara. Yan ang presidente ko. Ano nagawa? Yun lang, hindi ko pa nakikita eh. Tangina mo ka! Tuloy natin. Bakit walang Sara? Yung assalamualaikum sa barakatuh. Ba't wala na? At ang pag-uusapan natin ngayon, Banat Bay, kasama syempre ang ating pinakamamahal na Vice Presidente ng Pilipinas. Vance Fernandez, maraming salamat po. Stay put lang kayo, ako bahala sa inyo. Sama-sama tayong sumakit ang ulo. Itong nangyaring impeachment or yung dalawang impeachment na actually, 2025 at saka yung 2026. Ngayon balikan natin yung mga nangyari, paano ba ito nagsimula? Pwede niyo po bang isa-isahin, madam, kung saan nagsimula ito? Bago natin pasagutin yung reyna ng kasinungalingan. Para sa inyo ulit, kahit di pa ito nasisimulan. Scripted, hindi. Pakisagot na lamang mga ka-eksena. Scripted, hindi. Sagot lang kayo dyan. And then, ano yung progression? Oo, sige. Maraming salamat sa pagkakataon, no. Unahin ko, pag-usapan natin yung confidential funds. Yan, okay yan. Okay ito. Confidential funds. Dahil doon na pinaiikot ng mga members ng House of Representatives yung kanilang impeachment kuno. Impeachment kuno, gaga, may impeachment talaga. Hindi kuno ang impeachment, merong impeachment. Gaga talaga. Sa akin. At meron kasing mga miyembro ng House of Representatives nagsasabi na tapos na sana ito kung sumagot lang siya sa amin noon. Tapos na sana ito kung nagsalita lang siya noon. Pero hindi kasi makatotohanan yung sinasabi nila na hindi ako sumagot. Boom! Sira pala tuktok na ito Anong sagot ba ginawa mo? Kailan ka sumagot? Sige nga, nakasubaybay kami sa iyo niyan Tandaan mo, gaga, ang sabi mo pa, I want a blood bath. Boom! Tapos, nung gumulong yung impeachment mo, 'di ba? Biglang nangyari? Hindi ka makapunta, hindi ka makasagot, hindi ka makapag-under oath ang inumin mo. Tapos sasabihin mo, sumagot, ang lakas ng tama talaga nito ni ni Buday Yan, ang para sa'yo. Kasi kung maalala ninyo, Oo, naaalala namin lahat. Kaya tignan natin yung kasinungalingan mo. noong nagbukas sila ng hearings in aid kuno of legislation, Puro ka kuno, ikaw ang kuno. Vice President kuno. Tingnan mo, walang makita sa'yo kahit anong nagawa mo yung tao. Yung mga didilis mong supporters, hindi makasagot. Ano nagawa ni Sara? Yung tatay niya. Hindi, ano pa? May ano pa ba? Yung ano pang nagawa na alam mo ni Sara? Yun lang. Hindi ko pa nakikita. Tang-inumin mo. sa Committee on Governance ng House of Representatives, makikita nyo doon noong unang-unang
hearing, nandoon ako. Oh, nandoon ka. Tingnan nyo kung gaano kasinungaling tong hindot na Vice President na to, ha. Nandun siya. Para sumagot, Oh, nagbigay ako ng opening speech. Sinabi ko sa kanila na ito ay fishing expedition. ang sinasabi, Sara, hindi, ano ba yung sinasabi ng mga senador at ng mga, ayun, tama ba? Interpellation. Para nag-interpellate kay gaga. Ang sinasabi kasi doon, yung pagsagot doon sa tanong. Halimbawa, saan at papaano mo ginastos yung confidential funds mo? Ang sagot mo, pinupolitika. Ang sagot mo, ikaw ay character assassination. Yung mga ganyan sinasabi mo, hindot. Asa na sagot mo ron? Gustong malaman sa'yo noon kung papaano at bakit ganun kabilis mo naubos yung pera at saan mo pinagdadala. Tapos anong sagot mo? Ganito? Sabi ko sa kanila na ito ay fishing expedition. Eh kung hindi ka ba namang gaga talaga, tinatanong ka nga tas sasabihin mo fishing expedition. Eh kung sinagot mo nga talaga yon, excuse me, Madam Chair, this is all the list of why I buy or I bought it. I bought from the ganyan-ganyan, and this is the breakdown of the kineme-eme. Wala, sagot mo, pinupolitika ka. Hindi ka ba naman sandamakmak na engot? Hindot. Aray ko. Pinaglulok mo yung mga DD shit. Kawawa na nga, tatanga-tanga na yung mga sumusuporta sa'yo, bi. Di ba? Oh. Wait lang. Wait lang ha, may nag-message lang. Tuloy tayo. Sa kawalan ninyo ng ebidensya sa paggamit ng confidential funds. Tapos, ginawa Tignan nyo mabuti at intindihin nyo kung papaano to magsinungaling mga kaiksena. Ang galing. Ang galing niya magsalita, Gani. Hoy, Gani, thank you ha. Nabusog ako ha. Kaya lang, walang ano eh. Sabi ko siya, shot tayo eh. Charot. Oh. nilang malaking issue yung hindi ko pag-oath. Hindi malaking issue yon dahil Mga kababayan ko, tatanungin kong muli kayo, ang under oath ba ay hindi malaking issue lalo na at kung ang pinag-uusapan ay kaban ng bayan at para malaman ang katotohanan. Kayo bilang ordinaryong Pilipino, para sa inyo, mahalaga at importante ba ang panunumpa o under oath? Para kay Sara, hindi daw po yun mahalaga at hindi malaking issue daw yun. Ganyang kabubayla ang Vice President. Kung hindi pala mahalaga at hindi pala malaking issue sa iyo yun, eh wala na, ayawan na tayo. Lahat tayo magsilayasan na dito sa mundo. Wala nang batas-batas. Diyos ko naman, oh. Diyos ko, grabe. dahil nakalagay sa rules nila at binasa ko pa ulit-ulit yung rules ng House of Representatives. Kinonsulta ko pa ang isang abogado, dalawa kami nag-usap. Sabi ko, nakalagay dito, witness lang ang mag-oath. Ang resource persons ay hindi kailangan mag-oath. Pwede kami mag-oath. Hindi daw nag-o-oath ang resource person. 'Di ba? Kahit sa Senado nakikita naman ninyo Matagal nang ginagawa 'yan Siyempre, lahat ng bibitawan mo diyan, kailangan panumpaan mo. Pero kung iisipin mo, sabihin niya, nakalagay kasi dito Actually, Sara, kung hindi ka talaga bobayla, ikaw mismo yung issue dito ikaw. 'Di ba? Hindi porket hindi nakalagay na ikaw ay tawag dito witness, resource person o kineme-eme, ikaw yung subject Ikaw mismo yung kailangan magpaliwanag 'Di ba? At ang malupit pa,
Vice President ka, 'di ba? So, dahil Vice President ka, hindi mo gagawin ang procedure, hindi mo gagawin, 'di ba? Ayaw mong manumpa. Bakit? Tatakot ka sa mga kasinungalingan mong bibitawan. Dahil pag nalista yun, mga kaiksena, sinumpa. Siyempre, take down yun. I-record yun. Lahat ng sasabihin niya. At pag sumablay siya doon, sa mga mangyayaring future investigation at hindi na nagtugma-tugma, may kalalagyan siya. Kaya hindi siya nag-under oath. Oh. Correct, pwede ka sumagot, pwede ka magsalita, pero hindi mo kailangan mag-oath. So yun yung pinaglalaban ko doon. Kasi may rules kayo. Ang tanong naman ito, sige, sakyan natin argumento niya. O, sige. Kaso, bilang Vice President, kung talagang wala po kayong kasalanan, wala po talaga ang katarantaduhang kahayupang pagnanakaw na ginawa, ba't po kayo natatakot na mag-under oath? Diba? Bakit po hindi nyo kaya mag-under oath? Diba? Kung wala ka naman talaga ginawa. Kung ako'y mag-under oath pa ako, kaliwat ka ng kamay pa eh. Diba? Oh. Sundin naman natin kung ano yung rules ng House of Representatives. Pero gusto talaga nila mag-oath ako, umupo ako doon, at kahit ni isang tanong, wala sila. Tanga-tanga din pala to talagang Vice President na to eh. Kailangan mo mag-under oath bago ka pagtatanungin doon. Di ba? Pero pag didiset ka, oo ka lang ng oo kay Sara, iisipin mo pa ang galing niya, pero ang tanga-tanga naman. Lalo na yung mga didiset, di ba? Diyos ko, kakaloka talaga oh. Kawawa talaga mga kaiksena. Kitang-kita nyo na kung paano nila ginagago yung mga kababayan nating Pilipino na uto-uto. Oh. Tuloy tayo. Ang ibinigay sa akin. Napapansin ko na lahat ng tanong nila doon na sa ibang resource persons. So nagpaalam ako kasi sinasayang nila yung oras ko doon eh. So Ay, tanga. Grabe. Malubha na tong karamdaman ni Sara, mga kaiksena. Malubha. Oh. Malubha. Andiyan pa ba si Gani? Gani! nagpaalam ako sa chairman ng chairperson ng Committee on Good Governance. At sinabi ko, alis na ako. Maayos naman siyang nagsabi na, okay, sige, alis ka na. Ni-release niya ako, pinaalis niya ako, nagpaalam ako maayos. Kung yung pangalawa, kung maalala ninyo, pangalawang pagpunta ko doon, ay nandoon ako para umappear ulit sa kanilang hearing. At umupo ako doon at sinamahan ko yung mga Office of the Vice President personnel na nagdesisyon na pumunta sa hearings. Tapos, syempre, walang dumidepensa doon sa mga kasamahan ko sa OVP. Ang nangyayari kasi kapag ordinaryo ka na empleyado ng gobyerno o ordinaryo ka na mamamayan, hindi ka pwedeng magsalita doon na ikaw yung tama. Boom! Paano pa yung tatay mo? Paano pa yung tatay mo at gobyerno ng tatay mo? Pagka-ordinaryo mga Pilipino na pag-iinitan, kulong kagad. At kung malas-malasing ka pa, papatayin ka kagad. Boom! Direct fake news ka. Ay, ba't hindi nyo tanong? Kaya nga nandun na sa ICC yung matandang karton eh. Diba? Tigilan mo kami, Sara, sa pautot mo na kesyo maliit. Ito lang ang balik sa'yo. Diba? Dahil ikaw ay Vice President, gamit na gamit mo yung pagiging pagiging spoiled brat mo. Diba sabi ng tatay mo, yan si Sara, maldita yan. Isipin mo, ikaw lang, bukod tangi, ang pinatawag at pinapasagot na hindi nag-under oath. Tapos gusto mo na magagalit ka kasi hindi ka tinatanong. Kahit ako, hindi kita talaga papansinin dun. Hindi ka pala nag-under oath eh. Pauwiin pa kita dun, sipain pa kita eh. Lolo mo. Boom! Wag ka umalis. Kailangan nyo marinig to. Kaya kung ako lang ditong sumakit ang ulo, dadamay ko kayo rito sa kabobohan ng interview na to. Salamat, Sheila Acasio ah. Huwag muna. Ayaan mo sumakit ulo mo. Sama-sama tayo dito.
lagi yung congressman yung tama at hindi ka na pwede magsalita kapag sinabi nilang hindi ka na. Hindi ka nga kasi nag-under oath, engot. Tang inumin mo naman, oh. Ang gulo mo, ah. Kakaloka. Pwede magsalita. So sinabi ko sa kanila na walang dumidepensa sa Office of the Vice President. So hinamon nila ako. Sabi nila, o sige, pagsalitain ka namin kapag nag-oath ka. Oh. So nag-oath ako. Aray ko. Eto malupit dyan, mga ka-eksena. Nag-oath daw siya. Nag-oath daw siya, pero ang laging sinasabi, gusto niyo malaman kung ano lagi yung sinasagot pag tinatanong siya? Ha? Mr. Chair, Your Honor, I leave it to the House President, to the budget of the Office President, chineme. Yun lang ang sinasagot niya. Pag tinatanong siya ng kung ano-ano patungkol sa para mag-defend, para ipaliwanag, ang sinasabi niya lang, Mr. Chair, Your Honor, I leave it to the House of the Rules Committee, the President, the budget of the OBP, kineme. Alala nyo? Oh. Asan doon ang pagsagot mo? Asan ang pagsagot mo doon? Doon sa mga tanong na dapat nilang malaman sa'yo, ang ibinabalik mo lang, yung alin? Yung I leave it to the House Prairie Committee, I do forgo, kineme, tang inumin mo. Kaya kung halimbawa hindi ka updated, kagaya ng mga na kakalye survey, pag narinig mo siya nagsalita ng ganyan, iisipin mo totoo ang yung sinasabi niya. Pero tayo na alam natin yung nangyari, hindi tayo mauto nito. Di ba? Kuha nyo? Kasi pipilitin niyang palabasin, nagpaliwanag daw siya, sumasagot daw siya, hindi daw mali yung kanyang ginawang hindi pag-under oath. Tanga nyo. Aray ko. Di ba? O, panay lang ang ganun mo sa cellphone na, ano yun, I go for go, the office of the vice, budget of the office of the vice president, ganun ka pa, o galit na galit ka na, mapalo ka pa sa lamesa, ganyan, no? Noong nag-oath ako, pinaupo nila ako balik, tapos wala na naman silang tanong, kahit isang tanong. Noong nag-collapse na yung isang kasamahan namin, si Acosta, doon ako nagpaalam ulit. Sabi ko, alis na ako. Kasi kailangan ko puntahan sa hospital yung kasama ko. Ay, hindi. Sinungaling ka na naman. Sinungaling ka naman yung part na yan. Diyan, malapit ka nang mabuking. Siyempre, ganito yan mga ka-eksena. Yung sinasabi niyang hindi daw siya tinatanong. 'Di ba? Obviously, tawag dito, ginagamitan ka lang ng strategy ng mga kongresista. Kasi pag idinirekta ka agad na ikaw ang tinanong, 'di ba? Siguradong alam mo yung palusot. Ngayon, ang tinatanong yung mga galamay mo para pag tinanong nila, recorded under oath, pag pinasa sa'yo, tapos sumablay ka, yari ka. Kaso, yung Acosta mga ka-eksena, kaya nga nasugod kasi nangangatal na nandyan siya. Nandyan si Sara Naalala nyo yun mga ka-eksena nung time na hearing na to? Kumbaga parang, syempre makikita mo yung amo mo nandyan. Paano ka magsasabi ng totoo? May hirapan kang magsabi ng totoo kasi parang na-intimidate ka na dahil nandyan si Sara. 'Di ba? Yung gusto nang umamin, nagkakandaleche-leche dahil kay Sara. Diyos ko. Alam namin lahat na nangyari sa hearing, Sara. Huwag mo kaming pinaglolo ko. Pumayag naman sila na umalis ako, na wala silang kahit isang tanong. Ang totoo niyan, wala silang maitanong sa akin kasi hindi handa yung script nila. Wow, ang taray. Siya pa yung nagsasabing may script daw Sa mga tanong. Kung makikita nyo sa mga hearings nila, may binabasa yan sila na script. Ano ka? Aray ko. Sara, wag na natawagin Sara na lang. Sara, bakit ganun? Bakit ganun? Nakakaya. Talagang pinapakita mo talagang pagiging bobahila mo. Sa lahat
ng napanood naming hearing kahit wala pa yung committee mo, hindot ka. Kahit sa Senado, meron silang binabasa at meron silang hawak na papel kasi base yun sa mga nakalap nila na resource person, mga nakuha nilang informasyon na ginawa nilang sariling pag-iimbestiga para pagtatanong dun sa tao, direkta kagad nilang mapupunto kung ano yung gusto nilang makuhang sagot. Tama po ba, mali? Wow! Wow talaga, Sara. Wow ka talaga. Kahit pa sa Senado, tignan nyo mga ka-eksena, kapag ka meron na mga hearing pagdinig, bukod sa kanilang dramang babasahin na opening statement, meron talaga silang mga nakareding tanong. 'Di ba? Anong script pinagsasabi mo? Script para sa'yo? Boom! Meron talaga silang nakahandang tanong para sa'yo. Ang problema, ikaw ang hindi sumasagot. Boom! Raulun to. Hindi nga mga ka-eksena ganyan niya po niloloko yung mga kababayan nating hindi po naiintindihan yung mga nagdaang nangyari sa Quadcom, sa lahat Tricom, lahat ng mga pagdinig. Tama po ba? Nagigets nyo naman siguro. Kasi kung ordinaryo kong Pilipino na hindi ka nga updated, pag siya ang napakinggan mo, maniniwala ka talaga. 'Di ba? Yun ang target niyan. Oh. Sus mio. Kahit nga, naku Diyos ko, kahit saan ka magpunta, Sara, na sinasabi mo, pag ganyan may mga pagdinig, ano yung magtatanong ka lang ng imbento ka lang dyan? Wala ka man lang ka-idea? Hindi mo kasi sila kagaya. Diba? O, tuloy natin. At yung script na yon, gawa yon ng abogado. Kasi nga, isa siyang fishing expedition for evidence. Bakit hindi mo isinampahan ng kaso yung mga kongresista? Yun naman pala Dahil sinampahan mo ng kaso yung abogadong sinasabi mo na ginagawan ka ng fishing expedition tapos kinasuhan mo ng libel. Ang tanga-tanga naman yan. Boom! Hindi ko sinasadya yung post, nagkakataon lang. Sabi nga mga ka-eksena sa akin kaninang umaga ni Marites, sabi niya, napanood mo na ba? Ang alin? Medyo puwet-puwet pa ako. Alin? Yung kay Sara, meron naman interview. Ano meron? Sabi ni Marites, grabe ang galing niya magsinungaling. Boom! Sabi ni Marites, ano? Sino nag-interview? Yung dalawang bayaderos. Okay. Alam ko na. Oh. Naghahanap sila ng kung ano yung pwede nilang gawing ebidensya. Kaya sila nagbabasa. Kapag wala doon, hindi nila masabi. Wala nga doon Boom! Kasi Sara may report May report silang pinagbabasihan. Report ng COA, report ng ganito. Ang tanga talaga Grabe, nakakaloka talaga Diyos Mariosep naman buhay ito Naloloka ako. Diyos ko. Tuloy natin. Kasi lahat yan, nakikita nyo, binabasa lang nila. Base sa kung ano yung sinabi ng abogado na itanong ninyo. Kasi ito yung kailangan namin na ebidensya. Na ito din yung sinasabi ko lagi. Anong lagi? Tapos eto pa malupit mga ka-eksena. Nakikita nyo naman siguro yung nakalagay dyan. Ayan. Talagang BP Sara, may binabasa sila na script. Yung script na yon gawa ng isang abogado. Talagang gusto nilang itatak sa utak ng mga Pilipino, yung gusto niyang sabihin na ang maging dating sa kanya, siya yung kinakawawa, siya yung inaargabyado, siya yung bida. Tang inumin mo, ikaw tong hindi nagpapaliwanag sa pinagnanakaw mo. Boom! Kasi ikaw pa yung magiging bida. Sinilasing kita Ano to? Direct di ako PBBM line.
taga Bicol ako pero never ako naniniwala sa sinasabi ni Sara Ulo. Diba dapat lang, tanga lang ang maniniwala dyan kay Sara. Period. Hindi lang tang bobo pa. Lahat ng abogado, hindi ka pwedeng magbukas ng in aid of legislation, tapos gagamitin mo yung kapangyarihan ng committee na yon para ka kumuha ng ebidensya at sasabihin mo, ay, ito yung kamalian. Nakikita na namin. Hindi pwede yun. So, yun yung sinasabi ko. Eh di sana, soplakin mo rin sana yung mga senador na gumagawa ng ganyan, kagaya ng mga kakampi mo, lalo na yung nagtatagong Bato. Boom! Si Bato, si Amy, si Bongo, si Robin, lahat ng mga senador na nandyan. Eh, ganun talaga yun, di ba? Parang wala naman ako nakitang hindi ginagawa yung ganung klaseng pagtatanong sa mga nagiging resource person at mismong involved sa iniimbestigahan. Kasi hindi ka pwedeng magawa ng inventory rito. Halimbawa, nagnakaw ka, Sara. Tas ako yung congressman. Sasabihin ko na trilyon ang ninakaw mo, pero ang totoo, 100 million. Di ba pangit? Oh. So, kailangan, mailagay ko rito yun para hindi ako magkamali. Di ba? Mamaya sabihin ko, ikaw, may jowa kang basketballista, tapos sinabi ko, ang jowa mo, soccer player. O, di mali, di ba? Ilalagay ko kung ano yung dapat ilagay. Di ba? Yun yung reference na tinatawag, Sara, hindi script. Boom! Okay? Ikaw tinatanong eh. Ayos din talaga to. Oh, outline yun direct, hindi script para sa mga investigasyon, para sa itatanong, at yun ang dapat mong sagutin na di ka tamang sumagot na ano to? Oh, yun na, basta yun na yun. na hindi totoo na hindi ako pumunta, hindi ako sumagot, nandun ako 2 beses, wala ni isang tanong sa akin kasi hindi sila handa na Wawa! Sila pa yung hiyang-hiya ako. Ano kaya sagot dito ng mga kongresista? Hiyang-hiya talaga ako sa iyo, Sara. Sila pa yung hindi handa. Ikaw nga tong hindi handa. Mga resibong pinagagawa mo, mga pineki mong resibo. Sara, napakalaki talaga ng dali mo rito. Kasi yung mga testigo mo na laban sa'yo, buhay. Yung mga sinuhulan mo sa DepEd, buhay. Unless kung papategi mo. Diba? tanong sa akin. Wala ako sa script na binabasa nila. Pangalawa, kahit pa man na alam ko na fishing expedition yon, Pumunta ka, ganon. Sumagot ka, ganon. ng ebidensya, nandun pa rin ako. Pero hindi ka naman under oath. Diyos ko naman, Sara, huwag ka naman patanga. Nagpunta, no, nandun din yung tatay niya. Tapos, nandun tatay niya, wala din naman, di ba? Hindi ka naman pwedeng tanungin doon dahil syempre, investigasyon ng tatay mo yun. Diyos ko. Umupo pa rin ako, nagpakita pa rin ako sa kanila para makita ng taong bayan. Na hindi ka sumasagot. Oh. Na pumunta Oh. ang Vice President. Pero kasi, mahaba yung timeline ng mga pangyayari para ko masabi sa inyo at para maipakita ko sa inyo kung paano nila dinevelop yung impeachment. Diyos ko, I waive my right to defend the OP with the budget. Oh, yun, sinasabi niya. Wait lang, commercial para naman mas lalong tumindi yung kanyang pagiging bobayla. Ano yun, direct? Wait lang, ito, ipakita ko sa inyo, ha? Wait lang. Ito. Commercial lang to.
Kung gaano talaga katalino tong si Sara, hindi pala talino, kung gaano kabubayla talaga tong si Sara, papakita ko sa inyo, ha? Ito to. Wait lang, ha? Yan, okay. Makinig, mga kaiksena, presenting yung Vice President ng mga didilis. Dali ka na meron dyan. Papakita ko lang naman sa inyo, mga kaiksena, kung gaano katalino itong hindot na Vice President na to. Okay? Wait lang. Kasama din to dun sa pinapanood natin, kaya lang, kinuha ko na to para mabilis. Para mabilis na mapag-usapan natin. Pasok. Ay, sorry. Wala. Ulit. Yan. Loading lang, Loading game. Ay, sorry. Sa totoo lang. Ito, game, Ganito mag-isip to, Alam mo, napakadali magpadala ng eroplano Sa totoo lang. Alam niyo ba nung COVID na panahon, madami ang na-stranded na mga tiga Davao City dito sa Manila? Napakadali. Nagkontrata kami ng commercial airline. Sabi namin, isasakay namin sila lahat, babayaran namin kayo using COVID funds. So, ilang beses namin ginawa yun. Nangontrata kami sa commercial airlines, lumipad yung commercial airlines doon, sinakay lahat ng na-stranded na tiga Davao City na cleared na magbiyahe. Alam mo, napakadali magpadala ng eroplano Sa totoo lang. Alam niyo ba nung COVID na panahon, madami ang na-stranded na mga tiga Davao City dito sa Manila? Napakadali. Nagkontrata kami ng commercial airline. Boom! Pahingang kape. Marites. Sara, tang ina mo. Aray ko. Ano daw? Sara, iba yung COVID at saka yung gera. Saka yung sinasabi mong flight na yan, iba yung international. Ha? At domestic flight, Sara, ng ina mo. Aray ko. Diyos ko, ang lalamot Nag-hire daw sila. May pa ganong-ganong. Diyos ko po, patawarin nyo kami. Pag tanga manonood dito talaga, hahanga. Pag tanga, pag bobo. Diyos ko po, kaindo. Bigyan ko kayo ng sample, mga kaiksena, kung paano naging kaengot-engot yan. Ha? Teka lang. Ang lala talaga. Na-send ko ba? Wait lang, Baka hindi ko na-send Mga magkamali tayo ng masendan. I-screenshot ko to kanina Ito. Mga kaiksena, ito. Breaking news to, kanina. Nakakaawa talaga ang mga kababayan natin sa yan, ito. Wait lang. Masyadong malaki. Yan. Kanina lamang po yan, mga kaiksenang balita. Iko-connect ko lang, Isabel Calixto, maraming salamat po. Iko-connect ko lang doon sa sinabi ni Sara. Pantanga talaga yung, ayan. Umiiyak si Siopaw. Breaking news. Emirates suspends all flights to and from Dubai until further notice. Ngayon, Sara, sabihin mo sa amin yung sinasabi mo. So, alam natin na sarado yung airspace dyan sa Saudi, lalo ngayon, may bago pang palabas ngayon, na flights to and from ng Dubai, sarado rin. Sara, hindi tricycle yung susunduin na pasusundo o hindi kabilang kanto lang yung susunduin. Ihalin tulad niya yung kaso ng COVID at gera, engot talaga. Super engot talaga po. Diyos ko, mga kaiksena, patawarin tayo ng, di mo na alam kung saan kalulugar kay Sara
Sabihin ba naman yun? Diyos ko po, kawawa tayong kawawa pala silang mga, followers ni Sara, yung mga didilis. Sipin nyo. Nagkontrata kami Nanguntrata. ng commercial airline. Sabi namin, isasakay namin sila lahat, babayaran namin kayo using COVID funds. So, ilang beses namin ginawa yun. Nangontrata kami sa commercial airlines, Sino dito yung taga Middle East? Ilang oras ba biyahe? 'Di ba? May bumagsak na drone sa Dubai Airport kanina. Yun. Kita mo na, Sara. Tanga-tanga ka talaga eh. Ilang oras ang biyahe? Kung halimbawa walang connecting flight, tuloy-tuloy lang. Ilang oras ba biyahe papunta dyan sa Middle East kung saan talaga nagkakaroon ng bakbakan? Diyos ko, grabing katangahan talaga, oh. Diba? 9 to 10 hours. Wow, ang... nangontrata ng eroplano. Tara, punta tayo ng Middle East. Sunduin natin sila. Bakit ba? Ito lang mga kaiksena. Alam po natin na pagdating sa ibang bansa, alam nyo na yan eh. Paulit-ulit na nga ako dyan eh. Hindi ka basta-basta pwedeng dumampot lang dyan ng kababayan natin na ay uwi mo na yan. At hindi rin basta-basta na bigla kang papasok lang dyan sa bansa nila, lalo na meron din sila syempreng sariling airspace, no? Papasok ka ng ganon-ganon. Pinagbabaril ka dyan. Tinarget ka dyan, malamang. Kung hindi ka tanga, 'di ba? Kailangan, Sara, ng coordination. At lalo ngayon, kung sarado, land travel. Hindi mo naiisip yan, te. Tapos i-compare mo sa travel ng airline, domestic to international, ay gaga ka. Diba? Ngayon, tuloy natin. Alin direct. Yung pampasakit ng ulo. Yan, kala nyo Ang talino, diba? at yung mga sinasabi nilang ebidensya. Balik tayo dyan. Nila. So kung okay lang sa inyo, simulan ko siya sa... Achiche! So, anong tawag dyan, Sara? Yan ang script. Tangina mo. Utang ina ninyo. Utang ina ninyong lahat. Tang ina mo ka. Utak na mo ka. O ngayon, tanongin mo si Sara, anong tawag mo dyan, Sara? Script hindi. Na back to you tuloy sa'yo, di ba? Daldal ka ng daldal, kesyo meron daw script yung kongresista, kesyo may mga ganong fishing expedition. Anong tawag dyan sa hawak mo? Love letter? Halak ka. Di ba? Ang sarap mag-comment doon sa mga vloggers na pinagtatanggol si Sara sa interview na to. Di ba? Hindi ho, piling ko, maano ako dyan eh. Kukuyugin ka dyan. Ang daming mga siraulo dyan eh. Ayan o, may kopyahan. Pakinggan natin yung kodiko niya. May 11, 2023. Hindi yan script, Sara. Okay Okay. Ito yung pinakaunang binanggit ng Makabayan Block ang confidential funds. Sabi nila, kapag daw ako ay naging NTF-LCAC Vice Chair. Oo, hindi mo nga alam eh. Meaning nga, hindi mo alam eh. Wala kang silbi. Hanggang ngayon, Vice President ka, di ba? 3 taon na mahigit. Wala ka pa rin nagagawa eh. Puro ka nakaw. Ina mo. Ay makakahawak daw ako or makakakontrol daw ako ng mas marami pang confidential funds. So, as early as May 11, 2023, nakikita nyo may script na sila. Bakit ba ayaw ako ng Makabayan? So, explain ko lang sa inyo. Kasi sa trabaho ko doon sa Davao City bilang mayor noon, yung programa namin na Peace 911, yung programa na nagtapos sa insurhensiya doon sa Paquibato District ng Davao City, tinarget talaga namin yung mga party list groups na alam namin at may ebidensya siya
na meron silang linked sa CPP, NPA. Paano yung tatay mo? Paano yung tatay mo? Panggap lang na kunyari kaaway nila, ganon. Pero yung tatay mo supporters ng CCP. Boom. 'Di ba? Recruiter pa pala yung tatay mo eh. The best recruiter pala yung tatay mo, sabi ni Jomay. Baka naman meron din pagkakasunduan dun sa tsaka tatay mo, kaya nagbabanatan kayo. NDF. At ito yung Makabayan Block. Sasabihin man nilang red tagging yan, hindi totoo. May ebidensya na merong mga members, ang mga Makabayan Block, na galing sa kanila papunta sa NPA. Okay, sige. Having said that, ina mo, kung may ebidensya ka, meron kang kung ano mang sinasabi dyan, anong action ang ginawa mo? Di ba mga ka-eksena, kung legit naman na meron siyang hawak na ebidensya para mapatalsik, mapakulong, itong mga kongresista na nililink mo ngayon, anong ginawa mo? Aray ko! Nag-red tag lang? Makakapagpagawa ba o makakatanggal ba o makakapagpanagot ba ang pangre-red tag? O yung nagkaso kayo, pinakasuhan nyo, yung mga sinasabi nyo, kung meron talaga kayong ebidensya. Alam mo, kahit sabihin nyo mga ka-eksena, ayaw ko sa mga Kabayan Block at gusto kong matanggal, kung wala naman akong ebidensya para matanggal yung mga yan, paano gagawin ko? Kung meron pala si Sara, anong ginawa mo? Nagpalamig ng pepe? Tuloy natin. Minsan nga, marami ang nagsasabi, yung mga dating rebelde, na Tulad niyan. Yung chinichika mo na yan, imbis na chinichika mo, dinala mo sa tamang lugar, daanin mo sa tamang proseso, di ba? Kesa chinichika mo sa social media. Asan ang under oath dyan? Di ba? Oh. Kaloka, oh. Di ba? recruit sila galing doon sa Makabayan Block ng mga party list groups. Oh, kita nyo? Chinichika niya lang. Yan ang chismis, banat bay. Tinan mo. Aray ko. Hindi ko sinasadya yung post ko, natataon lang talaga, oh. So sumunod nun ay August 8, 2023. Sinabi na ni Franz Castro, sabi niya, OVP's 500 million in confidential funds should be realigned to PCG. So nung sinabi niya yon, napaisip ako, sabi ko, ang Makabayan Block, friendly sila sa administration. Anong friendly? Binabanatan nga si Pangulong Bongbong Marcos. Tanga-tanga ka ba? Boom! Paano naging friendly, Sara? Huwag ka mag-imbento. Sinungaling talaga to. Aray ko. Friendly daw. Hindi nga nag-file pa nga ng impeachment. Ano ka ba? Bulag ka, te? Diba? Hindi naman sila Makabayan Block. Wala sa kanila yung prinsipyo ngayon ng korupsyon ng administration. Hindi nila nilalabanan yon. Patingin ka na, Sara. Sabi ni Pebbles, may sakit ka daw talaga sa utak. Patingin ka daw. Ang lala nito. Tsaka yung, excuse me sino nga yun? Yung sinasabi nyo sa akin na kakamping na labitre ba yun? Yung yung, okay, sinasabi nyo, nagaganon. Sorry pero hindi ako tiwala doon. Kakamping nga yun na Hindi, tinitira no si PBBM kaya hindi ko like yun. Sorry po pasin nyo na ba? Oh. Walang problema kung camping siya, pero yung bunganga niya, hindi. May yung banat niya kay Pangulong Bongbong Marcos. Patunayan niya muna. Ganun lang yun. Sorry sino yung mga subscriber kayo nun? Idol niyo yun? Yung Granada. Oh, bahala kayo. Sa huli, sasabog sa inyo yun. Oh, tuloy natin. So nung nakita ko na nagsalita si Franz Castro kontra sa isang cabinet secretary, sa isang kaalyado ng administrasyon, naisip ko,
may go signal ito. Naisip mo lang. 'Di ba? Naisip mo lang yon. Lahat tayo pwede mag-isip eh. Tiyan mo si Suntay, na-imagine niya daw, mag-init siya na nakita niya minsan sa Shangri-La si Ann Curtis. Na kalabanin niya yung 2 opisina. So, merong nagsabi sa kanya na okay lang atakihin mo yung... Sino yung nagsabi na yon? Sino yung nagsabi na yun? Kita niyo mga kaisena yung diferensya ha. Sa social media, nagngangak-ngak. Walang pinagkaiba sa 18 peke at ex-cowboy. Huy, alam nyo ba mga bakla, kumakalat ngayon sa social media. Isa sa asawa ng 18 ex-cowboy. Nagpunta ng NBI, nagpapasaklolo. Bakit daw? Kasi kanyo mga ka-eksena, pinilit lang daw yung mister niya. Pinilit lang daw sa ganong klaseng script nila. Kaya nagpapasaklolo yung asawa para mabawi yung mister. Kita ninyo? Pero hindi ko sinasabing legit yan ha. Kumakalat lang sa social media. Yan ang kausap-usapan ngayon. Nagpunta ng NBI yung misis. Isa sa misis ng 18. Bakit pupunta yun? 'Di ba? Kasi hindi nga daw niya masyado na nakikita yung asawa niya. Nag-aalala na mga ka-eksena, mga bakla. Cabinet secretary namin at yung kaalyado namin. So, doon ko unang nakita, sabi ko, papakialaman nila yung budget. Sumunod noon, nung August 24, 2023, makikita ninyo sa timeline, nagsabi na sila, kailangan investigahan yung 125 million na confidential funds. Sumunod noon, August 25, one day after, sinabi nila, may impeachment complaint kami kay Inday Sara sa confidential funds. Sumunod noon, August 26, 2023. Tignan mo kung gaano kaengot din to. Hindi ko alam yung eksaktong date mga ka-eksena. Yung issue ng confidential funds na inililink sa'yo, di ba, siya ay naging, OBP siya, di ba? So, nakailan taon, mga ka-eksena, bago siya hinarap. 2020, anong year? Anong year yung confidential funds niya? Siyempre, mauulit na naman, hihingi na naman siya ng pondo. Kaya naman, nagkaroon talaga ng pagdinig dyan sa confidential funds mo kasi nga, hindi makatarungan yung nakita doon at walang masama na busisiin yung budget mo, lalo na nakita na magkakaroon ng deliberation i-depend mo yung budget mo hingi ka ulit ng budget, di ba? So, yung mga tao o yung mga a-agree para sa budget na hinihingi mo, hindi maniwala sa mga pinagagastos mo. Ganun lang kasimple, Sara. Hindi mo mapaliwanag ng maayos yung lahat ng pinaglulustay mo. Putik na yan, ano nga yun? Safe house? Magkano ang halaga? 11 million ba? O 14 million ang isang araw ba? Parang ganun. Basta, ang mahal. Yung pala, nagpapalamig lang ng ewan tong hindot na to. 2023 para pag-usapan yun, pero 2020 yung Confi Funds 11 days niya. O, di ba? Sinabi ni Franz Castro, premature yung impeachment complaints. Kasi, babalik tayo, walang ebidensya ng pagkakamali. Walang ebidensya. Ay, excuse me, Sara. Parang may nabasa ako, kakaano lang ng COA, hindi kayo cleared, pending pa. Huwag niyong pinagloloko yung mga Pilipino, pending pa. Hindi kayo cleared, promise yan. Ano naman, gagamitin nyo na naman yung sinabi ng COA na rating, tang-inumin nyo. Ng korupsyon. Wala silang makitang mali sa paggamit ng pera. Sumunod noon, August 29, 2023. 90K per month ang warehouse, pero sa Bicol, di ako maniniwala na may ganyang warehouse kamahal.
Makabayan Bloc vows to question Sara Duterte over confidential fund use. So makita mo na dito, naghahanda sila para sa budget hearing at yung mga tanong nila doon. Natural. Gaga. Natural budget hearing. Anong gagawin mo doon? Wala kang gagawin paghahanda? Naman talaga to. Tigilan na natin to. Nakaka-drain talaga eh, no? Pag ito topic mo talaga, mabobobo ka lalo eh. Ay, hindi naman. Sila lang pala yun. Tuloy. Pagkatapos nito, makikita nyo, September 4, 2023, Makabayan Bloc, why 2.3 billion ang budget? Bakit daw 2.3 billion ang budget ng Office of the Vice President? Ano bang nagawa mong hindot ka sa opisina mo? Wala nga makita eh. Nung nag-appear si Franz Castro sa hearing ng Commission on Audit, sumunod na araw nun, September, or a few days after, September 14, lumabas yung unang-unang Audit Observation Memorandum sa confidential funds ng Office of the Vice President. So, Ayan na. Gagamitin na naman yun sa COA na naman yan. Sara, ang kapal ng mukha mo. COA, sumagot naman kayo. COA, nanawagan kami sa COA. Ginagamit na naman po, yung sinasabi na naman nilang wala daw silang problema sa COA. so makita mo yung timeline. Binuksan nila yung usapan ng confidential funds. Pagkatapos, kinestyon nila bakit may confidential funds. Ngayon, dahil sabi niya, still premature. Nagsalita sila sa hearing ng COA at yung COA naman nagbigay ng AOM. Ito muna ma'am, question muna tayo. Alam mo, Sara, ang gulo mo magpaliwanag sa totoo lang. Totoo, no? Meron ka nang binasang timeline, inumin mo. May binasa ka na't lahat. Alam mo, hindi pa rin. Wala pa rin kakwenta-kwenta yung pinagbabasa mo. Kaya nga, nagkaroon ng pagtatanong eh. 'Di ba? Meron na kasing nakita. Kaya hindi ba yan magdududa kung walang nakita na mali dun sa ginawa mo? 'Di ba mga kaiksena? Hanggang sa mahukay na ng mahukay yung kagaguhan yung pinagagawa dyan sa OBP at yung pagiging DepEd Secretary mo. Ano yun, hindi kayo pwedeng sitahin? Ano yun, hindi kayo pwedeng punahin? Porket halimbawa ang sumita sa'yo ay anti-Duterte o kalaban ninyo, bawal? Yan ang utak at mindset ng mga DD-shit ng mga Duterte. Sila lang dapat ang babanat o sila lang dapat ang merong pribilehiyo. Pero pagka tayo na o ordinaryong Pilipino ang gagawa sa kanila niyan, sila pa nagmumukhang kawawa, sila pa ang galit, sila pa. Sa madaling salita, sila lang ang anak ng Diyos. Ang inumin nyo talaga. Ito na yung tanong. Doon muna tayo sa first part. Kasi tila, lahat ng galaw ng impeachment ay from Makabayan Bloc or from this left-leaning Congress or representatives. Pero may part din kasi na lumabas na picture na si Romualdez nakikipag-meeting sa kanila. Do you think na dun meron Ang galing ng script banat baya. Sino ba yung speaker ng Congress that time? Ako ba? Natural, kung meron man at pakikipag-usap ay pagkita, sino ba speaker nun? Lahat naman ng kongresista pwede makipag-meet sa Speaker of the House. O anong problema mo dun? Kung iniisip mo na pinlano, ganyan-ganyan, di maghanap kayo ng ebidensya. 'Di ba? Kasi kung tamang kwento lang kayo, marites na naman kayo. Oo. Hindi natin to bubuin. Tsatsaniin natin tong issue na to paunti-unti kasi masakit sa ulo talaga eh. Kasi mukha pa lang nung dalawang host nila, mukhang ewan, tapos yung utak ni Sara na meron ba? Yung mga sagot niya, di ba? Oh. Tuloy natin. partisipasyon
si Romualdez at inutusan sila? Oh, kita nyo? Kita nyo mga ka-eksena? Ngayon, ang tanong dyan, sa picture lang yan. Ano ba talaga yung napag-usapan nila dyan? Alam mo? Yan ang problema sa utak ng mga didishit. Kaya ganyan din ang style nilang lahat eh. Pag may picture, gagawa na sila ng kwento. 'Di ba? Kaya mahirap pag meron ka talagang halimbawang kamag-anak na didishit, malamang ganyan ang style. Kung ano-ano kagad sasabihin sa'yo, hindi naman alam kung ano ba yung meron sa picture na yan. Ganun ang problema sa mga iba natin mga kababayan, lalo sa mga didilis. O, ayan na, nag-meeting na, oh. Ayan na, oh. Nag-abutan na yan. Ganun na yan. Aray ko! Unresolved issue. COA clarified that an unmodified opinion does not mean agency is cleared of all irregularities as it only evaluates the fairness of financial reports, not the legality of all. O, kaya nga, di ba? Dahil kinahatap daw utak ni Sarah, nahulog sa kanan. Oo. Totoo yan. O, totoo na kagad kay Sarah. Tingnan nyo mga ka-eksena, yan ang script. O, tanong ni Banat Bay. Picture O, na si Romualdez nakikipag-meeting sa kanila. o. Do you think na dun meron partisipasyon si Romualdez at inutusan sila? Oo. Totoo yan. Kasi Ang galing talaga, no? Mahirap magsabi niyang ganyan, Sarah. Hindi mo nga alam kung ano pag-usapan doon. Paano halimbawa, doon sa picture na to, di ba may mga kabayan black? Yung ibang nandun, paano kung halimbawa magsalita yun? Tapos sunugin ka. Patay ka, pahiya ka. Oh. Na dun meron partisipasyon si Romualdez at inutusan sila? oo. Totoo Oo naman kagad siya. Totoo daw. yan. Kasi makukuha mo yan sa Sige, invento. Magbuo ka na ng kwento. Dali, Sarah. Buuin mo na, dali. sinabi Oh. sa privilege speech ni Senator Francis Escudero Oh. na si Martin Romualdez ang mastermind. Bakit yung script ni Chis Escudero kanino galing? Naalala niyo yung sinabi ni Chis Escudero? Nasa likuran niya si Sara Duterte nanonood nung Senate President siya. 'Di ba? Naalala niyo? Yung kung ano-ano yung sinabi ni Chis Escudero para sirain yung credibility ng impeachment ni Sara. 'Di ba? Naalala niyo? Ay hindi, tanggal na pala si Chis noon. O hindi pa, o bababa pa lang siya. Yung parang nag-audition si Chis Escudero kay Sara. Talaga to si Sara, oh. I-script ba ni Chis yun o i-script mo? Pinasa mo lang. Ng lahat. Kung maalala ninyo, noong nakaraang taon, September 29, 2025, nagsalita si Senator Escudero at sinabi niya yon. At tama ka, kasi pagkatapos nung AOM ng COA sa OVP, September 14 yon, nagsalita na si Stella Kimbo. Dito nanggagaling yung narrative na inubos ng 11 days. Excuse me, una pa lang, dun pa lang sinabi na tungkol sa issue ng 11 days na ubos agad yung pera eh. Dun, anong September pinatagal pa? Nung una ka pa lang sinita, yun na yun. Na bakit ang bilis mong naubos, Sarah? May pa-timeline pa tong bruhan to. Meron pang naratibo. Yan sabi mo. Si Stella Kimbo na yon, hindi na ito kaparte ng Makabayan Block. Kaparte na ito ng grupo ni Martin Romualdez. Ayan. Yari ito mga kaiksena. Tingin ko may sasagot ditong mga kongresista na sa kasinungalingan nito ni Sarah. Yung let's stick to the plan. Yan na yun. Yung let's stick to the plan, yun yung kulang pa yung kulang pa yung kanilang ebidensya. So ang ginawa nila, tatanungin natin sa budget hearing yung confidential funds. Na sinasabi naman namin na kung maaalala nyo, mag-isa akong pumunta doon, hindi ko pinasama yung mga tiga Office of the Vice President. Kasi
May nagsabi na sa akin galing sa House of Representatives. Sabi niya, mapapahiya yung opisina ninyo. Sabi ko, okay, sige. Sabi ko sa mga kasamahan ko sa OVP, sabi ko, papahiyain tayo So sabi ko, wag na kayong pumunta. Kasi mga ordinaryong empleyado ito, hindi naman itong mga politiko, wala silang power at all. Tapos aatakihin sila, syempre, ng publiko, di ba? Kahit hindi totoo yung mga akusasyon. So sinasabi ko doon sa budget hearing, wala kaming request ng confidential funds. Kita niyo yung mata niya, mga kaiksena, kung gaano kalikot. Di ba? Ang kausap niya lang, 2. Tapos nakatutok pa siya dun sa kay Boss Dede. Di ba? Yung the way ng kanyang paggalaw ng mata, pagsasalita, alam mo na nag-iimbento bumubuo-buo ng ng kwento niya. Hindi mo talaga mapapaniwalaan magkakasabit-sabit yan, tinan nyo. Pero bakit kayo nagtatanong tungkol sa confidential funds? 2 tanong lang doon ang hindi confidential funds. Lahat yon puro confidential funds na wala naman sa budget proposal ang confidential funds. Ito kasi hindi naintindihan ni Sarah, mga kaiksena Na-content na natin yung part na yan dati, yung sa pagpunta niya. Kayo, tatanungin ko, magbibigay pa ba ulit kayo, halimbawa sa anak nyo, humingi ng pambili ng gamit sa eskwela yung anak nyo, magpapasokan na. Tapos, binigyan mo halimbawa ng 10,000. Kunyari lang, ang laki naman direct niyan, 10,000. Okay? Tapos, binigay mo na. Ngayon, pagbalik niya, pag-uwi ng bahay, hinahanap mo ngayon yung mga binili. Tapos, nakita mo, isang bag, tas ilang pirasong notebook, tas sapatos, tas wala na. So, kaduda-duda, di ba? Hindi aabot ng 10,000 yun. Tapos, lumipas ang 1 linggo o 1 buwan na, humihingi ulit yung anak mo para sa gamit sa eskwela. O hingi ulit siya ng pera. Humihingi ulit siya ng 10,000. Bibigyan mo pa ba? Tatanungin ko kayo. 'Di ba? Kahit nilatag pa nung anak mo, kailangan ko ng ganitong notebook, ganitong pen, ganitong ganyan, kailangan ko ng ganito, ganyan, sinusulat niya pa. Bibigyan mo pa? Tatanungin mo ba? Ganun yun nangyari sa kanya. Kaya nauungkat yung confidential funds niya na issue kasi hindi niya nga mapaliwanag. Ngayon, kung bobo kang didishit, bahala kayong maniwala at magpakatanga dyan sa sinasabi ni Sarah. Diba? Ganun lang kasimple yun, kaya ka tinatanong that time para mapatunayan mo sa kanila na deserve mo yung hinihingi mong budget. Na deserve na ibigay sa'yo yung pera ng taong bayan at ginagamit mo sa tama. Ganun lang kasimple yung gaga. Diyos ko naman. Nito ni Sarah talaga, kahit kay sinungaling talaga to. Kaya kasabihan ni Attorney Claire ng Queen of fake news kay. Source of fake news ka rin So, makikita mo, nagsalita na si Kimbo. Dito nanggaling yung narrative na, inubos ang pera, nilustay ang pera. Na, hindi ba? 11 araw, 11 days. So, dyan nagsimula yon. Tapos, sumunod na yung September 25, 2023. Yan na yung sinasabi ko sa inyo. May kinalaman si Martin Romualdez dahil yung Makabayan Block. Totoo yan, Romelski. Hindi talaga pwedeng tanggapin ng korte yan, yung mga ganyan sinasabi ni Sarah, kwentong barbero. Hindi pwede yan. Kailangan mapatunayan mo sa amin sinasabi mo. Puro ka lang kwento Diba? Yung case yung ebidensya. Kung pupukusan lang natin yung sinasabi ni Sarah, confidential funds, doon lang tayo magtutok. Wala na. Yari ka na doon, Sarah. Yari ka na doon. Hindi mo naman kayang paliwanag Yung paggamit mo pa ng peking resibo, mga kung sino-sino Mary Grace Piatos, nakipag-meeting sa kanya, sa opisina niya. Nag-meeting kami, sila naman yung nagsabi publicly. Nag-meeting kami patungkol sa confidential funds. Kaya nga, kita mo?
Eh kung sino ba naman tanga magsasabi na may plano kayo talagang parang hindi maganda sa isang tao, sa'yo, bakit pa nila sasabihin publicly yun? Sa tingin mo kaya, Sarah? 'Di ba? Hindi nagkamali yun, sinabi nga nila publicly. Iba yung kay iba yung pagsisinungaling kaysa doon sa sinabing publicly talaga, pinaalam sa tao, 'di ba? Oh. Tignan So mo. dun na semento yung part Ano simento? Ano to? Construction? Buhos? partnership kumbaga ni Martin Romualdez at nung Makabayan block. Na kung makikita ninyo, pagkatapos ng September 25, lumabas October 3, 2023 ang pangalawang AOM ng Commission on Audit. Kasi paniwala ko, yung unang AOM, nakita ng Commission on Audit, wala tayong makukuhang ebidensya dito. Dadagdagan natin yung AOM. Nananawagan po tayo sa Commission on Audit o COA. Baka pwede nyo pong supalpalin po itong hindot na Vice President na to. Wag ho kayo matakot. Huwag kayo matakot dyan. Pakisupalpal naman po, masyado po yata kayong ginagago nitong Vice President to. Hindi na ho maganda to. Pinapalabas pa ho kayong masama rito. Siya yung bida. Siya pa yung malinis. O, COA, baka naman. Wag ho kayo pumayag ng ganyan, 'di ba? Gagawin nating papahirapan natin sila. Oh, COA, papahirapan nyo daw pala yung Vice President na yan yung opisina niya. Nako. Alam nyo, iniintay ko talaga, sana sumagot yung COA. Pag sumagot yun, lagapak yan, tinan mo. COA, tag nyo, ha? Nako. Na mag-comply ng documents. Bigay tayo ng isa pang AOM para may makuha tayong ebidensya. Ma'am, pwede natin explain ko ano yung AOM sa mga hindi Okay. nakakaalam po Yes. ng AOM. Opo. Ang AOM ay ito yung Audit Observation Memorandum. Na kung makikita nyo sa Office of the Vice President, lahat ng AOM namin, nasasagot namin. Kaya namin nakukuha yung Patay ka. Sige, sagot mo yan. unmodified opinion. Ina mo ka, utak na mo ka, utang ina ninyo, utang ina ninyong lahat. Kinikilabutan ako mga ka-eksena dun sa sinabi niya. Napaliwanag na ng marami ang tungkol sa unmodified opinion. Sinabi na rin ng COA, hindi mo pwedeng gamitin yan bilang rating o kung ano mang basihan na ikaw ay ano pa ba yun? Basta yung tungkol sa paano mo ginastos yung pera, yung opisina mo, na ang magiging tingin sa ng taong bayan walang ginawang anomalya, malinis, lusot ka, kung clear ka, ganon. Hindi mo pwedeng sabihin yan at gamitin yan. Pero ito, ginagamit na naman ni Sarah. Kaya yung mga bobong DD shit, yan ang sinasabi. Hindi mo pwedeng sabihin cleared ka dyan, Sarah. Pending pa yan. Tang inumin mo, sinungaling ka talaga, oh. Grabe. Akala ko, hindi niya nasasabihin talaga tong point na to. Pero sinabi pa pala. Diyos ko. Nakakapagod na mga ka-eksena. Nakakapagod na talaga na paulit-ulit mo pero wala tayong magawa eh. Kasi kawawa yung mga kababayan natin. Maloloko talaga. Maraming maloloko. No? Cleared daw. Kasi wala naman kasi talaga kaming ginawang katiwalian. Paliwanag mo yan sa korte. Paliwanag mo sa tamang lugar yan. Hindi to kay social media nagaganyan. Diyos ko, sana sumagot talaga yung COA. Ay. Nagtrabaho lang kami ng maayos. Paano kayo nagtrabaho?
Hindi kayo nagtrabaho, Sara. Wala nga nakikita eh. Sa Office of the Vice President. So ito yung binibigay nila ng Commission on Audit kapag meron silang mga tanong sa budget ng loob ng isang opisina. Tapos ikaw naman na doon sa OVP, sasagot ka. O ito yon, yung tanong mo, ito yung sagot niyan. Ito yung sagot. Pero makikita nyo dito, nasagot namin lahat. Meron kaming notice of dismissal sa timeline. Makikita nyo rin kung kailan lumabas yung notice of dismissal. So nag-meeting sila. Martin Romualdez, Makabayan. 8 days after, lumabas ang pangalawang AOM. Oo nga, no? Ultra Tito PH, no? Salamat napansin mo. Tinatanong siya, ano ang ibig sabihin ng audit observation memorandum? Ang sinabi niya, yung sa unmodified opinion. Tanga lang eh, no? Easy. Grabe, no? Oh. Noong, syempre alam ko na na impeachment ito. Kasi lahat ng mga tao sa loob ng House of Representatives, naririnig naman nila yung usapan sa loob eh. Tsaka yung mga tiga Mindanao, nagkukwentuhan yan. So merong isang tiga Mindanao na nirecruit siya. Sabi sa kanya, uy, dito tayo, Martin Romualdez for President. Tapos, sabi nung kinausap, sabi niya, kasi yung kumausap sa kanya, isang congressman din na tiga Mindanao. Sabi niya, paano si Sara? Si Sara yung kandidato. Tapos sabi niya, wala na yan si Sara. Sabi niya, i-impeach nila yan. Sos, kwento. Diyos ko. Kwento mo eh. Kwento mo yan, Sara eh. 'Di ba? Alam nyo, mga kaiksena, paano ba natin tatapusin to kasi mahaba pa eh. Gusto ko sanang talunan yung mga tanong-tanong na nila eh. Kaya lang alam kong nadidrain kayo tsaka nahihirapan kayong intindihin si Sara talaga eh. Pero sigurado may mga maglalabasan na mga na-edit o naputol na part ng mga tanong. Abangan natin yun para mas mapadali tayo. Kasi nagmamadali din ako na makapag-comment dito eh. Pero antayin natin. Lalo na kung may lalabas na sagot yung COA. Pag nakita na ng COA yan, sana sumagot. At kabuuan mga kaiksena, sabi nga nila, sabi nyo nga dyan, 'di ba? Na kwento mo yan, ikaw ang bida dyan. Para mas maganda sa kwento mo, dalin mo, halimbawa, matuloy na impeachment mo, pumunta ka doon. 'Di ba? Isa lamang halimbawa ito o paraan ito para guluhin yung isipan ng mga kababayan natin. Kasi si Martes nang nakapanood dito ng buo, ako hindi pa talaga. Sabi ko sa kay Marites, send mo yung link tapos mamaya lalive ako, panoorin namin. So ngayon ko talaga siya pinapanood pa lang pero hindi ko pa siya natatapos. Kaya nga gusto ko kasama kayo para masakit din ulo nyo. Naalala mo, Direk, sabi ni Lustay, siniraan niya ang mga kalaban. Totoo man daw o hindi, sasabihin niya, eto na yun. At ang nakita ko pa mga kaiksena dito, kaya nga ginawa ni Sara tong ganitong interview na naman, no? Kasi nung una, alam natin na talagang napahiya at nakita yung kabobohan o kabobaylahan ni Sara Duterte sa pagsagot. This time, nag-round to sila, medyo nabawasan yung pagtingin-tingin niya sa script at alam na nila talaga yung tanungan. So, pero may script pa din naman. Kaya lang, yung kanilang konteksto ng interview, ipakita sa tao na, yun nga, sumasagot siya, kumbaga, lahat ng mga bintang sa kanya, binabaligtad niya ngayon. Aray ko! At dito niya sinasagot sa social media, hindi sa tamang platform
o sang dapat na prosesong pagdaanan, inunahan na ni Sara. Parang sa Rapi Tulfo, 'di ba? Para hindi ka lumabas na magmukhang masama, magsumbong ka na kay Rapi Tulfo. 'Di ba? Ganyan na ganyan ang ginawa niya ngayon dito. At syempre, hindi mawawala yung paninira. Yung sinisiraan niya na yung gobyerno, si Pangulong Bongbong Marcos, at siya yung bida. So mga kaiksena, ayako kayong ma-overdose sa pagmumukha ni Sara at sa mga sinasabi ni Sara. Kahit paunti-unti na lang natin, i-part 1, part 2 na lang natin. Kasi marami talaga po daw na kasinungalingan na sinabi si Sara Duterte dito sa video niya o sa interview na to. Okay? So, ano oras na ba? 1:00. Okay na yun. Naawa kasi ako sa inyo mga kaiksena. Kung ako lang, kaya kong tiisin pa pero nakaka 21 minutes pa lang tayo na interview. Ilang oras to? 2. Patay tayo dyan. Diba? So, ganun na lang gawin natin. Tas bukas, abangan nyo na lang yung live natin mga kaiksena. Sigurado ako may mga magsasalita na dyan. Tapos, ano pa ba? Yun lang muna. Kasi yung kay Topacio, baka bukas na lang natin pag-usapan yun. Okay? So sa lahat ng mga ka-eksena natin, humingi ako ng sorry sa inyo kasi pinasakit ko yung ulo nyo, sinira ko yung araw nyo dahil sa kay Sara. Okay? Sa mga napuyat at na-stress, patawad po. Bawi na lang tayo bukas. Sa lahat ng mga ka-eksena natin at mga moderators, maraming salamat po sa inyo. At hindi na po tayo magpapatumpik-tumpik pa. Sa susunod na lang natin ituloy na may kasamang good news na lang. Okay? Maraming salamat mga ka-eksena. Tandaan po ninyo wag po kayong pumayag na isa sa pamilya nyo ay walang alam pagdating sa politika. Kawawa po ang bansa natin kapag ka na hawa ng kabubuhan ng mga DDS. Kawawa ang bansang Pilipinas. Maraming salamat po. Ito po yung lingkod, isang direktor ng buhay ninyo, Direk Freddy Valera. Maraming salamat po. God bless. Good morning, good afternoon, good evening sa inyong lahat. And I thank you. Goodbye and see you again next time. Bye! Ingat po kayo palagi. Once again.